Horror Stories by Forest Secrets. May mga lugar na kahit maliwanag ang paligid, pakiramdam mo'y may mga matang nakatitig sa'yo. At may mga gabing kahit kumpleto kayong magkakaibigan, may isa pala sa inyo na hindi na tao. Ang kwentong maririnig ninyo ngayon ay hango umano sa totoong pangyayari na nangyari sa isang lumang bahay sa probinsya. Isang gabing nagsimula lang sa inuman pero nagtapos sa pagkawala ng isang tao. Hanggang ngayon, hindi pa rin nila alam kung sino talaga ang sumama sa kanila noong gabing iyon. Ang babaeng nakaupo sa dulo ng hagdan. Taong 2018 nang mangyari ito sa amin. Hindi ko makakalimutan ang gabing iyon dahil iyon ang gabing unang beses kong naranasang matakot, hindi lang dahil sa multo, kundi dahil sa posibilidad na may mga bagay pala na kayang mag-anyong tao. 6 kaming magkakaibigan noon. Ako, si Alex, kasama ko sina Jared, Vincent, Karen at Mia. Kakagraduate lang namin ng college at nagplano kaming magbakasyon sa lumang bahay ng tiyahin ni Karen sa isang baryo sa Nueva Ecija. Ayon kay Karen, matagal nang walang nakatira roon. Pero maayos pa raw ang bahay, kaya perfect para sa simpleng bonding. Pagdating pa lang namin sa baryo, may kakaiba na agad akong naramdaman. Tahimik ang lugar nila Karen. Yung tipong kahit tanghali, parang 12:00 na ng hating gabi ang pakiramdam. Habang minabagtas nga namin ang makitid na daan papunta sa bahay, ay napansin kong kakaunti lang ang tao sa lugar. At karamihan sa mga nakakasalubong namin ay nakatingin lang sa amin. Parang may gusto silang sabihin. Pagdating nga namin sa bahay, ay bumungad kaagad ang napakalaking lumang hagdanan sa gitna. Luma na ang kahoy nito. May amoy na pinaghalong alikabok at amag. Subalit ang pinakahindi ko makakalimutan ay ang pakiramdam na parang may nakaupo sa taas ng hagdan at nakatingin lang sa amin. Grabe, parang horror movie. Biro pa ni Vincent. Tumawa lang kami noong una. Habang inaayos namin ang gamit, ay napansin kong kakaiba ang kilos ni Mia. Tahimik lang siya at nakatingin lang siya minsan sa ikalawang palapag. Okay ka lang? Tanong ko sa kanya. Tumango lang siya. Akala ko ay pagod lang sa biyahe. Pagsapit nga ng gabi ay nagsimula na kaming mag-inuman sa sala. Masaya naman kami noong umpisa. Nagkukwentuhan, nagkakantahan at nagtatawanan. Hanggang sa biglang namatay ang ilaw. Bigla kaming natahimik. Brownout lang yan, ang sabi ni Jared. Pero bago pa siya makatayo, may narinig na kaming mahinang tunog mula sa itaas. Parang may mabagal na naglalakad doon. Napatigil nga kaming lahat. May tao ba rito? Tanong ni Karen. Baka daga lang yun, ang sabi naman ni Vincent kahit halata ng kinakabahan. Pero habang nakikinig kami, palakas na ng palakas ang yabag. Parang
pababa iyon, palapit hanggang sa tumigil sa eksaktong taas ng hagdan. At doon na nga ako kinilabutan. Dahil kitang-kita ko sa dilim, may babaeng nakaupo sa dulo ng hagdan. Mahaba ang buhok, nakatungo at tila hindi ito gumagalaw. Nanlamig ang buong katawan ko. "Guys," mahina kong sabi. Napatingin sila at sabay-sabay kaming natigilan. Hindi iyon si Mia at hindi rin si Karen at lalong hindi namin kilala. Walang nagsalita sa amin. Pakiramdam ko ng mga oras na yon, kahit humihinga kami ng malakas, may mangyayaring masama. Pagkatapos ng ilang segundo, dahan-dahang umangat ang ulo ng babae at doon ko nakita ang mukha niya. Maputla at ang mga mata niya ay purong itim lang, walang puti. Wala ring pupil iyon, parang hukay lang. At bigla siyang ngumiti, isang ngiting sobrang lawak na halos mapunit na ang mukha niya. Biglang napasigaw si Karen. Kasabay noon, bumalik ang ilaw. At nang magliwanag, wala na nga ang babae. Nagkagulo na kami. Gusto nang umalis ni Karen, pero gabi na at malakas ang ulan ng mga panahong yon. Wala ring signal sa lugar. Kaya napilitan kaming magpalipas ng gabi. Pero simula noon, sunod-sunod na ang nangyari. Habang natutulog kami, nagising ako bandang 3:00 ng madaling araw dahil sa tunog ng umiiyak na babae. Parang humihingi ng tulong. Mahina lang yon, subalit napakalinaw. Parang nasa ilalim mismo ng higaan ko. Napabangon agad ako at doon ko napansing bukas ang pinto ng kwarto. Dahan-dahan nga akong lumabas. Madilim ang buong kabahayan, pero mula sa ibaba may nakikita akong mahinang ilaw ng kandila. Bumaba ako ng hagdan habang nanginginig. At habang pababa ako, mas lumalakas ang pag-iyak hanggang sa makarating ako sa sala. Doon ko nakita si Mia. Nakatayo siya sa gitna ng sala at nakaharap sa dingding. Hindi siya gumagalaw. "Mia," tawag ko sa kanya. Dahan-dahan siyang lumingon at halos mawalan ako ng hininga dahil hindi na siya ang mukhang Mia. Namumula ang mga mata niya at may kakaiba sa kanyang mga ngiti. May nakatira raw dito noon at pinatay siya. Bulong niya. Bigla siyang tumawa. Pero hindi iyon normal na tawa. Parang dalawang boses ang sabay na tumatawa. Paos, malalim at hindi tao. Tumakbo nga ako pabalik sa kwarto at ginising ko silang lahat. Kinabukasan ay kinausap namin ang isang matandang tindera malapit sa baryo. At doon namin nalaman ang totoong kwento ng bahay. May babaeng dating nakatira raw doon. Mag-isa lang siya. Sinasabing nabaliw daw ito matapos mawala ang anak niya. At araw-araw daw itong nakaupo sa hagdan, naghihintay sa batang hindi na bumalik. Hanggang isang gabi nga, natagpuan siyang patay sa loob ng bahay.
nakabukas ang bibig at parang sumisigaw. Subalit ang mas nakakatakot, ilang taong nakapasok na daw sa bahay na iyon, matapos noon ay hindi na nakalabas. At karamihan nga sa kanila, nakikitang may kasamang babaeng hindi nila kasama noong una. Hindi na namin pinatagal. Nag-empake na kami kaagad. Pero habang paalis kami, napansin kong nawawala si Vincent. Hinanap namin siya sa buong bahay hanggang sa marinig namin ang mahinang boses sa itaas. "Guys." Boses ni Vincent iyon. Pag-akyat namin, nakita namin siyang nakatayo sa dulo ng hallway. Nakatulala at sa likod niya may babaeng nakaputi, nakahawak sa balikat niya. Isinigaw namin ang pangalan ni Vincent, pero hindi siya gumagalaw. Unti-unting umangat ang ulo ng babae sa kanyang likuran at muli kong nakita ang mga mata nitong purong itim. Pagkatapos ay ngumiti siya at namatay ulit ang ilaw. Nang bumalik iyon, makalipas ang ilang segundo, ay wala na si Vincent. Hanggang ngayon, hindi na siya nakita. Makalipas nga ang ilang buwan, pilit naming kinalimutan ang nangyari. Pero may isang bagay na hindi ko kayang ipaliwanag. Tuwing 3:00 ng madaling araw kasi, ay may naririnig akong mahinang yabag sa labas ng kwarto ko. Mabagal, paakyat, at minsan pagsilip ko ng pintuan, may nakikita akong babaeng nakaupo sa dulo ng hagdan namin. Nakatungo, tahimik lang, naghihintay, at isang gabi, narinig ko nga siyang bumulong. "Isa pa." Hanggang ngayon, hindi pa rin malaman ng pamilya ni Vincent kung ano ba talaga ang nangyari sa kanya noong gabing iyon. At ang lumang bahay na iyon nananatiling bakante. Pero ayon sa mga residente sa baryo, kapag dumadaan raw sa tapat ng bahay pagsapit ng gabi, may makikita kang babaeng nakaupo sa hagdan. Nakangiti at parang may hinihintay na susunod na sasama sa kanya. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe, at pindutin ang notification bell para sa mas marami pang kwentong kababalaghan. Ang kwentong ito ay nagmula kay Ramil ng Bulacan.